Magandang gabi po, Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong gabi ng Huwebes, August 31, 2023. At latest update sa Super Typhoon Goring at Severe Tropical Storm Hana. Narito ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang malaking bahagi ng ating bansa ay naapektuhan po ngayon ng habagat o enhanced na habagat na pag-iigting po ito o na-enhance pa ito ng dalawang bagyo malapit sa ating landmass. Unang-una na dyan, si Super Typhoon Shaula. Ito po yung dating si Bagyong Goring at lumabas na po yan ng ating area of responsibility kahapon. Bagamat nasa labas na siya ng ating area of responsibility na naapektuhan pa rin niya o significantly ay napag-iigting o na-enhance pa rin niya ang habagat o southwest monsoon na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Bukod dyan ay meron din tayo isa pang bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Tinatawag po natin ito si Bagyong Hana. Huling namataan ang kanyang sentro sa layong 1,035 kilometers silangan huyan ng extreme northern Luzon at taglay pa rin ito ang maximum sustained winds na umaabot po sa 110 kilometers per hour near the center at pagbugso na 135 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour kaya medyo mabagal din ang kanyang pagkilos. Ayan, so dalawa nga pong bagyo. Nakikita po natin si Super Typhoon Shaula o dating si Bagyong Goring ay nasa labas na ng ating area of responsibility pero may significant effect pa rin ito dahil nga na-enhance niya yung habagat o southwest monsoon. At yung southwest monsoon, yan po yung nagkukos o nagdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At bukod nga dyan ay meron din tayo pang isang bagyo sa loob ng ating area of responsibility, si Bagyong Hana. At sa pagtayo ng ating Pag-asa based po sa latest na Tropical Cyclone Bulletin, in the next 24 hours, inaasahan natin ang sentro po nito ay nasa layo na ng 660 kilometers silangan, hilagang silangan huyan ng Itbayat, Batanes. In the next 48 hours, inaasahan natin ang sentro po nito ay nasa layo na ng 515 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes o kaya na may nasa labas na po yan ng ating area of responsibility. By 72 hours, nakikita po natin na ang sentro nitong si Hana ay nasa layo na po ng 795 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes o nasa labas na rin po ng ating area of responsibility. Patuloy nating paalala sa ating mga kababayan mag-antabay at mag-monitor pa rin sa updates ng Pag-asa dahil kahit ganito po yung track niya o inaasahang track niya, significantly po ay makaka-enhance pa rin niya ng habagat sa mga susunod na araw at yun po ang magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, para naman po sa ating forecast sa mga pag-ulan, inaasahan natin na dahil sa enhanced na southwest monsoon, na na-enhance ni Super Typhoon Shaula at ni Severe Tropical Storm Hana, maaari pa rin makaranas ng mga 50 to 100 millimeters of rainfall. Sa araw na ito, ang Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, at maging ang Calamian Island. Samantala bukas hanggang sa Saturday, 100 to 200 millimeters of rainfall ang inaasahan sa Zambales, Bataan, at maging sa Occidental Mindoro. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang inaasahan sa Metro Manila bukas huyan Friday, sa Ilocos Region, Abra, Benguet, sa Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Cavite at maging Calamian Islands. By Saturday naman, inaasahan natin ng 50 to 100 millimeters of rain sa Metro Manila, Ilocos Region, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, at maging sa Calamian Islands. Kaya't sa mga nabanggit nating lugar, patuloy natin pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga posibilidad ho ng mga flash floods at landslides. Samantala, yung mga gusty conditions due to enhanced southwest monsoon ay posible rin ho ngayong araw na ito hanggang bukas sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at maging sa northern portion and eastern Visayas. By Saturday, posible rin ho ang mga gusty conditions sa Zambales, Bataan, Bulacan,
Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at maging sa northern portion of Eastern Visayas. Paalala po sa ating mga kababayan, nakataas pa rin ang gale warning sa malaking bahagi ng ating bansa. Halos buong Luzon at buong Visayas po ay nakataas ng ating gale warning, kung kaya't hindi pa rin ina-advise na pumalaot, especially yung mga maliliit na sasakyang pandagat, dahil magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan sa araw na ito.